hombre ko, ay ang kanya daw mga kaso, lahat dismiss na. Mali ho yun. Isa na naman ho yan ng mga kabalbalan at kasinungalingan. And in fact, nagpakita pa siya dito ng isang cheque, mga kahombre ko, RTC branch ng Regional Trial Court ng Caloocan. Ayan, nakikita niyo po. Ito yung bail ko. Oh, ito na yung bail ko. Nakuha ko na. Oh, ayan oh. Sa Caloocan yan. Oh. Ayan, basahin niyo. Caloocan RTC. Oh, di ba? Oh, nakuha ko na yung bail ko. Oh, nakakuha na namin yung mga bail. Sa Pasay. Yan yung stapa daw. Oh, tapos, ano yun ha? Acquitted. Tapos, sa Caloocan. Alam mo nyo na kung sino nagkaso sa Caloocan. Tapos, sa ano pa ba? Sa Manila. At saka sa, ano pa ba? Eto, sa Quezon City. Oh, makikita nyo, dito sa Quezon City. Nakuha ko na huwi bail ko. Oh, doon naman sa kinaso sa akin na anti-passport law. O illegal use of passport daw. O basta, ganun. Kaya peke daw yung passport ko. Acquitted. O, di ibig sabihin tunay yung passport ko. Di ba? O, ayun. Ipopost ko lahat yan. Anyway, thank you. See you later. Alligator. kung saan nakalagay 24,000 pesos, mga kahombre ko, kita nyo, oh. Galing ito sa RTC Caloocan City. So, alam niyo yun, ibig sabihin, ito yung pinang-bail niya noon para sa kaso na ito dahil tumaas yung kaso. And now, ibinabalik na sa kanya ng Regional Trial Court itong ibinayad niya na to, mga kahombre ko. Kasi panalo na siya sa kaso niya. Yan lang ang ibig sabihin niyan. Napakarami nating mahal na mga OFW na Akalain mo yun, si Kulao, pinagmamalaki yung mga ganyang na-dismiss yung kaso, no? Ano pagmamalaki mo dyan? Kahihiyan nga yan, Hombre ko, itap-tap send mo na yan. Tap-tap din. So makikita naman natin, mga kahombre ko, na mukhang nasa tama naman no? Ang ginawang cheque ng RTC Caloocan dito sa part na ito. Pero, meron nung konting mali kasi ang sabi niya, kakakuha niya lang nung cheque. Nakuha ko na nga po ang cheque ng RTC branch ng Regional Trial Court ng Caloocan. Ayan, makikita niyo po. Ito yung bail ko. Oh, ito na yung bail ko. Nakuha ko na. Oh, ayan oh. Sa Caloocan yan. Oh. Ayan, basahin nyo. Caloocan RTC. Oh, di ba? Oh, nakuha ko na yung bail ko. Oh, nakakuha na namin yung mga bail. Sa Pasay. Yan yung stapa daw. Oh, tapos, ano yun ha? Acquitted. Tapos, sa Caloocan. Alam mo nyo na kung sino nagkaso sa Caloocan. Tapos, sa ano pa ba? Sa Manila. At saka sa, ano pa ba? Eto, sa Quezon City. Oh, makikita nyo, dito ako sa Quezon City. Nakuha ko na huwi bail ko. O, doon naman sa kinaso sa akin na anti-passport law. O illegal use of passport daw. O basta, ganun. Kaya peke daw yung passport ko. Acquitted. O, di ibig sabihin tunay yung passport ko. Di ba? O, ayun. Ipopost ko lahat yan. Anyway, thank you. See you later. Alligator. Bakit ang date ho dito January 26 pa? So that is the biggest question. Pero pwede rin naman na kinuha niya, mga kahombre ko, na kinuha niya ngayon lang to, di ba? Pero, wag ho natin kakalimutan itong video na ito. Pangako po, lahat po ng mga bail bond ko, Caloocan, sa Makati, sa Manila, sa Quezon City, sa Baguio, kung saan man nila ako kinasuhan, lahat po ng bail niya na i-donate ko sa court. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambail doon sa isang kaso ko, pare. Pare, ang dami ko yung cellphone ko, pinapapatutan ko, makalkal nila, kaya pinakukuha ko kay Johnny, nakutangan ko ng 265,000. So akala ko ba, sinabi mo na lahat ng iyong binail ay i-donate mo na lang sa RTC? Anong nangyari? Mukhang ubos na ubos ka na. Ipinakita rin ho mismo ng ating napakagaling na superhero ang dokumento ng resolution ng kanyang kaso sa pasaporte, mga kahombre ko. Wala hong kahit na anong blur. Lahat sasagasaan, mga kahombre ko. Puro acquitted po yan. Yan, nakikita nyo. Yan. Yan o yung lahat ng mga decision. Nakikita nyo.
Makikita niyo po lahat ng mga decision dyan na acquitted, permanent dismiss, acquitted. Kompleto po yan, Baguio City. Etong si Culaong no, kahit yung mga simpleng bagay na lang no, na sinabi, hindi talaga tutuparin eh. Kung ako, anak ako nito, sabihin na, sa next week, ibibili kita ng bagong cellphone. Yung maniniwala. Kuwari, anak ako nito, yung pambayad sa field trip, sige, bibigay ko na sa Sabado. Ang field trip nyo sa Lunes na. Ang huling bayaran, Biyernes, ibibigay mo yung pang field trip Sabado. Putya talaga to si Culaong no. Napakahirap paniwalaan sa totoo lang nitong taon to dahil noon naman nung panahon ng pandemya, marami ring namang naglalabas ng mga kabulastugan ni Culaong. Kaya lang kasi active si Culaong noon sa pagpapasinungaling nitong mga pinagsasasabi niya. Ito mga binibintang laban sa kanya. Active noon si Culaong. Kaya nasosoplak niya yung mga bagay na ibinibintang sa kanya. Saka isa pa nga, hindi naman natin talaga kilala si Culaong noong time na yon. Wala nakakakilala sa kanya kung sino talaga siya. Bigla na lang sumulpot na parang kabute, bigla na lang nagbunganga, tumutulong, anak ng Marcos o Marcos daw siya, di ba? Hindi katulad ngayon, 2026, ang dami nang nagre-re-upload diyan ng mga kabulastugan niya, ng mga katarantaduhan niya. Nandyan si Makagago, 'di ba, na nasosoplak yung mga pinagsasasabi ni Culaong. Bakit meron pa rin naniniwala? Alam niyo yung si Ate Micaela Mitch, saka yan sila Ate Tess FLM, Canada. Grabe yan sa akin. Grabe suporta niyan sa akin talaga. As in, meron lang ang magtanong dito nang medyo parang dispalinghadong tanong Ay, minumura na kagad nila. Talagang inaaway na kagad nila. Ipagtatanggol nila ako. Tapos, di ba, malalaman mo hanggang ngayon, nandun pa rin si Culaong, andun pa rin sila kay Culaong, ako wala na. Umalis na ako kasi natauhan ako na putya, budol pala tong taon to. Samantalang sila hanggang ngayon nandun pa rin kay Culaong. Samantalang dati sinasabi niya mga yan, ang galing-galing mong mag-vlog, ang galing mong maging defender ni FLM. Tinatanong pa ako kung may background daw ba ako sa law, ano daw ba natapos ko, ano daw ba ang pinag-aralan ko, ba't daw ang galing-galing ko. Pero nung umalis kami, hindi sila sumama. City, Makati, ayan, Caloocan, Manila, ayan po lahat ng order. Yun, nakita po lahat. Quezon City, Manila, Caloocan, Makati, Pasay, Baguio, lahat po na sinasabi nila na ako ay may kaso. Ayan tignan nyo na lang at saka kayo na po ang Makikita ho natin dito na dito sa aking content, ibinlur ko ho lahat. Kasi ganyan dapat yon. Lalong-lalo na mga kahombre ko, yung pirma ng judge at yung pangalan ng presiding judge. Bawal ho ito mga kahombre ko. Data privacy yan, Norman. Ano ka ba? Akala ko ba may mga abogado nagpapaliwanag sa'yo? Tulad niya yung mga law offices pa dito, mga nakasangkalan, hindi mo man lang binlur. Alam nyo mga kahombre ko, kapag huwag kayong masyadong ma-excite porque positibo para sa'yo yung resolution kasi mamaya niyan balikan ka ng judge. Bawal ho ito. At kitang-kita rin dito mismo, mga kahombre ko, sa post ni Norman, yung signature mismo ng judge. So literal ho, na maaaring magaya tong mga signature na ito. Siyempre, mga kahombre ko, may mga property din itong judge na to. Alam nyo na yon. Kung ikaw ay utak kriminal, then it is very possible. Sobrang delikado ho ng ginawa ni Norman dito. At pwedeng-pwede siyang balikan ng judge dito.
Maling-mali to, mga kahombre ko. At dito naman, mga kahombre ko, siya rin mismo, nilabas niya mismo yung luma niyang address. At makikita natin dito na nilagay din niya ang address ng kanyang lumang abogado. Oh my goodness, man. Ano ba naman? Sa tatlong pinost niya, tatlo ho ang mali. 3 out of 3, mga kahombre ko. Putragis, dinaig pa si Stephen Curry. Kaso lang this time, hindi ho ito masushoot sa basketball. Ito'y masushoot sa hoyo, mga kahombre ko. Oo naman. Nagkaroon ho, naku, ng isang post si Fujinius ukol sa mga naging private messages nila Gusgusin at Alex Pabella, mga kahombre ko. Ayan na nga bang sinasabi ko? Naku, may isa na naman hong tao ang mamalasin, mga kahombre ko. Ayon sa voice message ni Alex, Sa dami mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pesa 100 pa isa 1,000. Sa dami mo nabigyan. Pero kita mo ngayon, kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako, itong pagpong ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid, pinakauna mong gawin eh, siyempre magbalik loob ka sa Diyos, pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo, magbubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis. Hindi alam ba? at sinabi niya rin ho dito na magtipid-tipid ka muna para makapagtabi ka ng pera. Diyos ko naman, Alex! Akala ko ba willing kang magbigay ng 1,000,000 piso, matuloy lamang ang suntukan ko doon sa isa? Diyos ko, pangkain lang sa kumpare mo kuno at sa long lost friend mo na bata mo since baby pa kayo, di ba? Sabi mo? Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. Di ba hindi mo nga yan mabigyan ng pangkain eh? O nabibigyan mo man sakto lang. Yun pa kaya 1,000,000? Onggoy! Unggoy yan! At dito mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan, mga kahombre ko, ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko. Grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablab ho ito ng kademonyohan. Pero, kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos, talikuran mo na lahat ng mga dumi-demonyo sa'yo, magpakabait ka na, tas biglang siningitan ka na, magtipid-tipid ka rin naman kasi baka malakas mo kumain. Abay, ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kahombre ko. Alam nyo naman, di ba? Isa lang ang makakapagpagigil kay Norman. Ito lang yan, Alex, for your information. Anong GCash number mo? Sesendan kita. Nako, sigurado! Magsasasayaw na naman si Norman yan! Comments! Sabi ni Bungo TV, hindi mahalaga sa kanya yung ganyang message. Ang mahalaga, bigyan mo daw ng pera. Sabi naman itong isa, sinagot lang ng sige eh. Ayun lang. Ayan ang problema, mga kahombre ko, di ba? Wala yung Norman yan eh. Sa isa na namang napakatindihong post at marahas na post ni Fuji News ukol sa conversation ni Gusgusin, makikita hong nanlilimos ito sa isang netizen, mga kahombre ko. Francis, ikaw ba ito? Mag-ingat ka palagi, mag-message ka lang kung may maitutulong ako sa'yo. Salamat! Panggas siguro. Nagraray, mga kahombre ko. Alam niyo, mga kahombre ko, baka pwede to rap battle. Baka meron ako maitutulong sa'yo. Salamat! Panggas siguro. Solid, Norman! Kamusta na? Wala na bang isa mong Facebook?
Puta, parang nanlolo ko pa to eh. Ito pa naman yung mga ayaw ni Norman, mga kobre ko. Ikaw naman, kung sino ka magka-message, dapat mag-ingat ka. Nainit ulo niyan pagka tungkol kay MG, tungkol kay FG, o tungkol sa mga katalunan niya. Yung mga talo niya ang sasabihin mo, tapos itatanong mo pa, klaro na nga. Baliw ka talaga, no? Dapat! Yan, ito suggestion niya. Kinasuhan mo din yung mga pulis, saka sila kanila, uy, gago. So, sa ibig sabihin nito, from mga pulis, biglang lumakdaw siya doon sa LTO. Halata mong wala ko siyang idea, mga kahombre ko, kung sino yung Lakanilaw, kung sino yung Kalinisan, kung sino yung Napolcom, at kung sino yung pulis. Wala ko siyang idea, mga kahombre ko. Grabe ang ginawa nila sa'yo. Naaawa talaga ako. Saan ko ipapadala? Yan yung mga gusto niya. Ayan na. Eto na yan, mga kahombre ko. Makakatanggap to ng sagot. Tansya ko. Saan ko ipapadala? Asan ka ba ngayon? Nag-aalala kami sa'yo. Ayun! Bigla hong inilabas ang kanyang number. Gcash na lang, mare. Ayun! Di ba? Francis Leo Marcos. Nandito ako sa Banawe. Ifugao, mare. Madaling araw, babalik na kaming Maynila. Pero kulang ang pera namin pang gasolina at di pa kami kumakain ni Casper. Di ba? Ang haba ho ng sagot, di ba? Kaysa sa mga religious stuff na pagsasabihin mo o kaya naman pagsasabihan mo ang iyong kaibigan, Alex, mali yan. Pera dapat agad para sasagutin ka ng ganyan ng isang dekalibreng FLM. Hindi ka uubra yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Dekalibre. Dekalibre. Oo. Eto pa ho ang sinabi ni Fujinius. Limos around the world ang modus ni Norman Mangusin. Isa-isa niyang dinidm ang mga OFW supporters at sasabihing huwag ipaalam sa iba. Mangingi ng pera para raw sa gasolina, pagkain, abogado at kung ano-ano pa. Pare-pareho ang ikot ng kwento. Gaya ng ginawa niya kina Tess, Odette, Michelle at iba pa. Ngayon naman, Hong Kong OFW ang target. Ayun! Pero wag niyong kakalimutan, gawain talaga yan ni Norman. Ginawa niya nga yan kay JC na dati niyang tao. Huwag ka masyado magtitiwala dyan, ginaganon niya. So Sabi daw. narinig mo? Oo. Okay. Gumaganon si ninyo sa akin. Hindi natin masyado kilala yung mga yan, ganyan. May mga siguro mga ilang minuto lang, tumawag naman sa akin. Ang gamit niya pa doon na messenger, yung Ray de la Cruz. Marami siyang ginagamit na messenger. Sanay na sanay pala siya Oo. talaga sa ganyan. Kaya niya ginagawa iba pangalan para kung sa hindi naman ako yan di ba? Kahit may picture na ganyan na hindi pa rin siya. Ngayon, tinawagan ako. Sabi niya sa akin, labas ka muna. Pero di rin ako lumabas, matigas na yung ulo ko eh. Niloudspeak ko rin, kaya gaya ng ginawa ninyo. Huwag kang maniniwala dyan kay Ninyo Barsaga, ganyan. Malakas ang topak sa ulo niya, sira ulo yan, ganyan. Grabe. Hindi niya alam na bago pa siya tumawag, pinaparinig na sa akin ng mga conversation nila sa cellphone. So doon na medyo nawalan ka na rin ng umano na. gana. Okay. Francis Leo, first name ko. Okay pare, nag-send na ako, processing pa. Uy, grabe. 495.37 Hong Kong dollars, mga kahombre ko. So, 4,000 pesos, mga kahombre ko, almost. Wow! Grabe, kawawa ho itong OFW na ito. Diyos ko, ate, nagpapauto ka talaga, no? Salamat, kahit ano lang. Kailangan kong mag-comply sa requirement. Kung hindi, maibabalik ako sa loob. O, yan ang sabi niya. O, ngayon, pare FLM, kamusta? Nandito lang kami sa inyo. Salamat. Grabe, dinudurog nila ako ngayon. Oo, grabe social media. Ikaw lang vlog nila. Binayaran yata sila. Ate, mali ka. Ang tanging nagbabayad sa akin ay YouTube. At isa pa, binabayaran din ako ng mga tao at ng fanbase ko ng fuel para ituloy ang laban na ito. Suporta ang inilalaban nila sa akin. Suporta ang ibinabayad nila sa akin para ituloy ko ang paghoyo sa iyo ng matagal na panahon. Walang kahit na sino
na iba't ibang mga tao nagbabayad kasi sino ka ba? Sino ba si FLM, ha? Wala yan! Unggoy! Unggoy. Eto sa bagong post ni Food Genius. Eto po yung sulat ni Inay Mary sulat ni Kulaong kay Inay Mary Ann. Eto nakalagay diyan, no. Dear Mary Ann and Nestor, please give Abisiwa 200k today and 300k after 5 days. Ano ba to? Naalala mo ba nung tumawag ako sa iyo asking for 500k? Eto na 'yon. Para 'yan sa kwarto ko. Sa kanila ako lumapit nung nabartolina ako. Salamat at ako na ang bahala paglabas ko dito. Maraming salamat. Matatapos din ito. Nestor and Mary Ann at sa inyong lahat, remember, kayo lang ang pwedeng sumalo sa lamesa ko pag natapos ito. Ayan. Ayan yung post ni Food Genius. Ayan yun. Oh. Kayo lang ang pwedeng sumalo sa lamesa ko pag natapos ito. Hanggang nakamatayan na ni Inay Mary Ann. Ay, hindi pala. Naku, teka, hindi niyo pala nakita. Ayan, ito. Hanggang nakamatayan na ni Inay Mary Ann yan. Itong post na ni Food Genius na bago. Nakamatayan na ni Inay Mary Ann. Hindi niya na nasingil to. Hindi niya na nakuha yung mga pera. Ang alam ko, sisingilin yata ni nanay. Nasa, yung una, parang 3 milyon eh. Tapos yung mga sumunod, malaki yung nakuha ang pera kay Inay Mary Ann. At ang nangyari, si Inay Mary Ann pa ang scammer. Si Inay Mary Ann pa ang nagnakaw sa kanya ng 10 million pesos. Akala mo may patagong pera. Ganun siya katindi. Talagang parang diyan kanya dadalihin eh. Sa ganyang pagpapaawa o ganyang style na remember, kayo lang ang pwedeng sumalo sa lamesa ko pag natapos ito. Yun ang style ni Kulaong. Akala mo ba yung kapag nakasalo mo siya sa hapagkainan matutubos na ang lahat ng kasalanan mo sa mundong ito? Parang ganun. Yung pang-akala ni Kulaong, kapag nagkasabay kayong kumain, habang buhay ka ng kahit hindi ka na kumain habang buhay, busog ka. Yan ang style ni Kulaong. Yan ang gawain ni Kulaong noon pa. Ate Katrina Lab, bilang ba anak ni Kulaong? 4 yata ba? 4? Hindi ako nagkakamali. 4 nga yata yung Kaya Ate May Salawasaw ang tawag sa kanya sa Ilocano. Ayan, Maria Teresa, hello po. Okay, Ate Anay Leonora, bakit hindi sanla ni Norman mga relos niya? Pinapakita para may panggastos siya. May collection pa ng Rolex at Richard Mille. Hindi naman po kasi totoo yun. Mga Shopee watch lang yun eh. Okay, Ate Katrina Lab, sino nagkaso sa kanya sa Caloocan? Yun yata yung bawsi na kaso. Baka nagkaso sa kanya nun, isa sa mga ex niya. Okay, Shayla Gaspi, unang kita ko pa lang sa Kulaong na yan. Walang-wala na ako katiwa-tiwala. 2019 o 2020 pa lang talagang may something na yan. SM Vlogs, di ba milyones ang singsing niya? Bato pa lang 3M na, yung relo niya 2M daw, di ba? Bakit naghihirap pala siya? Pangkain, panggas, wala. Yun nga po. Lahat po yun ay pagpapanggap. Okay. Magaling talaga magtalumpati si Norman. Tama. Ganun nga. Yun ang ni Norman eh. Kulaong. Okay. Ito. Okay. Golden Takure, pag scammer, hindi talaga nag-i-stay sa isang lugar. Kasi nga, palipat-lipat yan sa dami ng nagulangan or nagogoyo. Kaya nga nahirapan NBI diyan sa paghunting dahil sa kasong human trafficking. Yes, saka nagpalit nga ng pangalan, di ba? Sa SM Vlogs, di pa rin nawawala kayabangan ni Idol, kaya nasisilat eh.
the Buraot. Yes, bumabalik na sa sigla ang ating idol. May mapaglalaroan na naman tayo. Kay Ate Prinsesang Palaboy, si Norman, di nababait yan. Di lang yan makaporma at wala pang malaking pera na maputol. Wait lang tayo at magyayabang yan kapag nakapagpadala na yung mga manang niya. Saka baka pag nanalo sa casino, yun, baka yumabang ulit. Manalo lang yan na 1 million sa casino, tingin ko, grabe na yabang yan eh. Sasabihin niya, nanalo siya ng 100 million eh. Joka, kay Kuya Mac, bumabalik na yung ngiti ni Kulaong. Ibig sabihin, balik Hoyu na ulit. Why? Because it is depend upon the person on the capital. Matcha Mochi, feeling big time na naman si Kulaong, may pangpuhunan na naman sa casino. Sa bagay, sabi nga ni Miss Kaber, kahit walang pera nagsusugal yan eh, malakas talaga ang loob at makapal talaga ang peslak. So maraming salamat po ha, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.